Hindi nga na yung masin soup. Hindi pa kinain man dyan. Magkano ang magagastos? Ilang araw ang paggawa nito? Madali lang ba itong gawin? Ano ang mga materyales na pwedeng magamit natin dito? Ito ang sasabihin natin, pati yung computation natin dito, kung ilan mismo yung nagamit natin dito. So dito nga sa part na to, kita nyo naman is ginagawa namin mismo yan na mag-asawa lang para ay makatipid tayo sa labor. Tama, makakatipid talaga tayo kapag sinimulan natin agad yan. Halimbawa, meron na kayong budget pang patayo ng pandugtong dyan, pang balkon nyo. Ayan, simulan nyo na agad. Alam mo, kayang-kaya mo yan. Iniisip mo lang na hindi mo kaya. O, ganyan lang yan. So, syempre, sa patingin-tingin natin, syempre meron tayong idea na nakukuha. At kailangan mo lang talaga tiyagain yung mga gusto mong gawin. Kitang-kita mo yung mga materials na ginamit natin dyan. So ayan, meron tayong mga PVC. Yan ay size 4. So ayan, yung pinakalaki ng size niya, 4. At may semento tayo, isang semento. Alam mo, kasyang-kasya na yan. At isang sako ng yang tinatawag nating graba. Tama ka nang narinig. Maliban pa yan sa mga ilalagay mo dyan sa ilalim na medyo malalaking bato para kapit na kapit talaga siya. Then kita nyo naman meron siya tinatawag na yang bakal na dalawa. Ang size niyan is 12. Yan yung pinaka pampatibay niya dyan. Kaya kitang-kita nyo talagang kapag yan ang ginamit nyo, hindi na siya aanayin. Tama ka nang narinig kasi andito tayo sa marami talagang anay na lugar. Siyempre sa mga kahoy. Yun yung mga kahoy, paborito ng anay yan. Kaya in advance yun ang gawin mo. At kita nyo naman, binubuhusan na namin. Yan ay naglalaman. Yan, kita nyo yung timba na yan kung gaano kalaki. Ganyan. Naglalaman yan ng mga 7 timba. Tama. 7 timba lang yan. May kasamang bato, semento at buhangin. Yan yung laman yan. So, all in all, isang semento. Kasyang-kasya na sa 3 na yan. Yes. Ganyan lang, buhusan lang natin isa-isa. Then, ang importante dyan ay maituwid natin para naman sigurado na hindi siya pabaluktot or kung patungo saan. May ginagamit naman dyan para maituwid yan. Ganyan lang, binuhusan natin yan. Then, ayan, patapos na tayo dito. Umakyat na nga ang bata. Nako, kapag ikay nalaglag, iha. Ayan. At, syempre, ibababa natin siya. At, dito na tayo sa panghuling poste. Yung poste na yan, ay, ganun lang siya tingnan. Pero, pagpaplanuhin mo rin pala siya kung paano mo siya itatayo. Ganyan ang gagawin natin. Then, syempre, kailangan mo ng kung ano yung gusto mong ilagay. Tubular or kahoy. Syempre, ang gamit natin kahoy. Maraming kahoy dito. O, ganyan lang. Mga ilang pirasong kahoy lang yan. 3, 2x4 at 1, 2, 3, 4. 4 na 2x3 at 2 sa ilalim. O, 6 lang lahat yan. At ayan, kitang-kita nyo naman, nagbububong na tayo. So, dito sa part na to, ay tinulungan tayo ng kuya natin. At ayan, patapos na nga kami magbubong, kitang-kita nyo naman, ay meron na agad result yung ginagawa natin. So, ilang araw lang yan. O, ayan, naibubong na lahat. O, kita nyo naman, hindi na tayo mababasa sa may pintuan kasi meron na tayong dugtong. Yan talaga yung plano ng bahay na yan, kaya ganyan yung style. O, just subscribe for more.